Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa Bombo Radyo, 1:04 na sa atong panaguban sa Bombo Hanay sa Udto. Kadyot sa mga kabombo ha kay sa tanan natong sa na imidya mga kabombo sa atong panaguban sa Bombo Hanay sa Udto. Now, sa gikaingon lagi nako kaganiha mga kabombo, unsa kay mahitabo ani no kung mugawas mulugwa ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC batok kang kanhi presidente Rodrigo Tatay Digong Duterte ug kadtong iyang katong 5 pa kabuok mga gipang kasuhan mga kabombo nga katong gipost gani ni Senator former Senator Trillanes. Nabutang ra ba dito apil na pod si Senator Bato. Unsa kay mahitabo ani mga kabombo no kay recently ang Department of Justice Secretary Remulla mibutyag nga mo-cooperate gid ang gobyerno. So unsay mahitabo ani tinuod ba ni nga magkagubot ta ani kung dakpon si Tatay Diggs? Ato ning sawan mga kabombo karon pinaagi sab sa ato nga political analyst no og chairperson sa Pinoy Action for Governance and Environment or Pinoy Action, si Sir Ben Cyrus Eliorin. Sir Ben Say, maayong adlaw. Welcome sa Bombo Radyo. Maying hapon, Bombo Lawrence, salamat sa oras nga gigahin nimo niining importante kay nga isyu. Nga adunay kalabutan sa kalinaw ug kahusay ug kalambuan sa atong nasod. Yeah. Sir Ben Say, unsay imong huna-huna aning butanga no kay sa una man gud sa mga public pronouncement sa mga ambush interview with President Bongbong Marcos ingon siya nga dili ta makig-cooperate sa ICC kay ning gawas na lagi ta sa ICC pero karon lately si ang Department of Justice na usab na ang payag no ug ang mga kongresista pod nga mo cooperate na daw ang gobyerno kung ugaling mo gawas ang warrant of arrest. Unsay tan-aw nimo ani Sir Bensay? Dapat ba mo cooperate ang Philippine government sa ICC? Una-una atong obserbahan nga naay mga series of reversals sa mga palisiya ni Digong ni Duterte giadapt ni President Marcos kay aliado man lagi sila katong team unity. Pero kung gato obserbahan katong sa SONA, doon ay mga reversal of policies ito. Number 1, katong giingon niya nga ang iyang drugs campaign would be peaceful and effective. That was a reversal of the bloody pronouncement of the former president. Di na pronouncement, pero daghan gid po nga matay. No? Ikaduha, ang palisiya sa Pogo nga giimbestigar karon sa Senado, it turns out now that ang nagpaluyog gid sa Pogo was the former president kay galing ang isa na implicate karon nga major personality ang iyang former spokesperson. So kana siya is an example of a reversal of policy by the national government. Although karon wala pa'y formal nga pronouncement si President Bongbong Marcos sa ICC nga kaso gitubang si kanhi President Duterte. The last we heard from him is dili mo cooperate ang Pilipinas. That is a reiteration of the stand of the previous administration nga withdraw sa International Court o sa Rome Statute. Now, dili kita ma-surprise tungod sa trend, no? And nagkaigting usab nga conflict sa Davao Group ug kini sa Malacañang. Duha man kini ang side ini. Ang feeling sa Malacañang is ang Davao Group, ang mga Duterte, wants power grab. Gusto na i-destabilize itong mga maisog rallies. Nga it started actually nga pa-resign na si Bongbong, although sunod isisid ang Mindanao. Wala may ni kuan, wala man ni kagat ang katawhan. Ug karon Medyo. Ang kuan sa threat na po sa gira ang ilang giingon. China. So although kini are the series of attempts by
the Duterte group, political group, to destabilize the administration of Bongbong Marcos. Remember, I told you in our previous interview na kini mga maisog rallies is survival kini sa kwan, battle for survival kini sa mga Dutertes, principally because of the case sa ICC. Na unsa man ang kaso gatubang nila sa ICC ni Presidente Duterte ug napil lang ganing karon kuno as persons of interest, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si former PP Chief Albayalde o napay sa ka Police General. No, unsa man ang mga kaso sa Rome Statute, no? Upat na mga kaso ang kunwari covered: crime of genocide, crime against humanity, war crimes o crimes of aggression. Now, ang gatubang ni Duterte kay investigasyon ni kanhi presidente kinimang crime against humanity. Now, gidefine sa Rome Statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of widespread systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of the attack. Now, murag sa element sa crime against humanity, murder, extermination, enslavement, deportation or forcible transfer of population, kining murder and extermination murag mo kini nahitabo, no? Iyang gi-announce patyo niya ang mga drug addicts. Now, napoy namatay. Ang figure gabari from 24,000 to 30,000. But witness kita mismo nga grabe ang chilling effect adto sa drugs. And nasulban ba? Aduna ba'y kahusay o kalinaw? Debate ka na karon between impression and facts. Kay katulad discovery sabi General Torres sa Davao, Davao while we call it the Singapore of the Philippines kay maayo ang peace and order, duha na kay klase ang ilang logbook, ilang blatter sa gigon pa ato pag gitawag nga blatter. Ang isa nag-project nga ubos ang incidence of crime, ang isa taas the real, but kung di mo ba itawag kuan ang gibukaton sa mga krimen, kini ba yung murder, homicide, theft, mga bukat ba na sila sa index crime. Now, we could expect sa Davao, grabe ang extrajudicial killing, kana sa could be either murder or homicide. So, taas gid ang ilang expected nga taas ang index crime. And even during the Duterte administration, while tanaw na to, uban lugar nga niubos ang gamay nga uban crime, but the index crime, rape, kining murder, homicide, kining mga heinous crime, taas. Kay, the record ba ito, mga more than 20,000 ka extrajudicial killings. Now, the Dutertes will try to fight back. Napa sila influence. Gatanaw ko ani ang Malacanang is careful. Ilang i-calibrate mismo ang mga statements, no? Wala pa tayo nadunggan kay Bongbong Marcos. Si kuan lang, Secretary Guevara o si Secretary a soldier, I think, the Solicitor General and the Justice Secretary Rimulya ang nag-issue sa statement. But these are also big statements kay mga alter ego pa rin sa presidente. Pero I would not be surprised kung ang presidente naging mismo ang magpagawa sa statement that would indicate a change in policy. Now, magdepende sa bumbuno rin sa unsang developments dito sa Hague, the Hague, Netherlands, dito na base ang International Criminal Court. But dili po nato ma-underestimate because walay kakadlukan kining ICC. In fact, si Vladimir Putin, ang diktador sa Russia, ilang isuan og warrant of arrest. And he told Israel to stop the war, which they thought is already a form of genocide sa Palestine. Namuni mo lang world police ni kining ICC, kung katong ikumparar sa kanang mga dagko nga mga kaso ito bang sa ICC,
Murag gamay ra man ning kuan, gamay ra ning sa mga Duterte, kang former president. Number one, he is not an incumbent, he is no longer in power, and he has fallen from the graces of the administration. Namo na kana, this should be a lesson. No, this should be a lesson sa kuan kay karon gikaklaro na sa facts nga ang katong administrasyon Duterte was indeed an authoritarian regime. No? So, mo kay eleksyon, no, nga dili gid maayo ang authoritarian regime. No, walay maayo nga nahimo kanato. Although napay perception ngayon nga mas peaceful ang katong panahon ni Duterte kaysa karon, but that is not supported by facts. That is a creation of propaganda. No, that's a creation of propaganda. Sir Now, Bensay, I hope they would abide, no? Kaya dili man din necessary nga kuan kung adunay parang kaya pa sa korte karon persons of interest sila gi-investigate. Sa panahon ni Duterte dili gid makasulod ang ICC, ulo nakasulod, wala sila nagpahibalo. Naraman ko na sila kilid nga obserbar. Nana, padayon ang investigasyon daw ron. Karon, karon dili na maghilabot ang atong Department of Justice, meaning apila na siguro ang kapulisan. Kaya ang maka-implement ni ini, o dili ma-implement ang national government, o dili ma-implement, pwede maka-implement ang member states sa ICC. Member states sa Rome Statute. Although daapay mga legal arguments sa uban ng mga abogado nga mingon nga that cannot be a valid arrest kaya maka-issue ra og arrest warrant is ang atong courts. Pero napoy lain nga assertion nga di can actually because ang isa biya sa requirements sa ICC nga mo take jurisdiction sa mga like crimes against humanity like kining murder nga widespread, systematic is kung there is a showing of failure by the judiciary to address these crimes. Now, nakita sa ICC nga there could be a seeming failure kay sa kadaghan wala gid ma-address. Naipipila siguro nga naisakripisar lang nila nga ipa-convict pero it's a very small fraction. It cannot reverse the injustice, the magnitude of injustice created by such a policy that constitutes crime against humanity, no? Ang kining kuan manggod kining International Criminal Court, ang Rome Statute, i-create kini siya to protect civilians from number one, war criminals, ikaduha kining mga dictators, mga authoritarians katong wala nagrespeto sa human rights and international humanitarian laws. Sir Bensay, ginani ba no kay mao maguni sagad nga kadunggan nato from DDS nga pag iarestohon gyud sa Tatay Diggs maggubot ang Pilipinas. May tabo daw man kudita kay magkudita daw kay mga suko daw tong mga general katong mga kuan kay nganong gihilabtan sa Tatay Digong. So unsay imong tan-aw ani Sir Bensay, may tabo kani nga kuan maggubot ang nasod kay dakpon sa Tatay Digong kung mogawas ang warrant of arrest from ICC? Ay pwede magubot pero ug tan-aw nato ang kining hakbang maisog ba nga himuon nga kuan himuon nato nga barometro. Una, nanawagan sila katong pagawas sila sa Davao. Si Mayor Baste. Nanawagan nga ipa-resign si BBM. Wala pa kay tubrag, wala man nagkuan, smoothball ang ilang panawagan. Gidugangan ni Congressman Alvarez yung panawagan nga isisid na lang ang Mindanao. Kato. Mahaba lang sa Pilipinas. Pero wala magyapon, wala gyapoy klaro nga footballing sa panawagan. Karon nagigamit ang West Philippine Sea. Kada gyapon nga isyu. Katawan og gira. Kay magubat ko no. Ang survey rate sa Pulse Asia, 76% of Filipinos agree sa assertion sa Philippine government nga ato ang West Philippine Sea. Plus kuan pa gyud sir. Plus bangag video. Sa bangag
Brag, nag-away-away na magaling sila sa kung kuwan kay nalamay ining ang nagkuha naman. Hadlok pa sila pag-ingon kapay ng kaso. Lagi. So, daghan man na napatoy basta daghan kini. So murag There is gitest always lugar the sa mga threat of- Duterte kung kusog pagabagyod sila. Pero ang mga rally daw kay medyo dili kay nakadaghang tao na daw. Sa mga Damay maisog katong rally. bitaw ka kuwan itong balita nga nakunoy generals ka nag-walk out sa command conference. Tinawd ka na. Wala pa to na-verify. Fake news man to. Wala magyapon ng football. Although we don't really don't know what's still in the packets. Pero sa tanaw ko, dili maka-cause o kagubot kung ani ang ICC o tuhutan sa pamunuan ni President BBM nga makahimo sa iyang trabaho as mandated ang ICC. Kay although ang Philippines panahon ni Duterte nag-withdraw naman ta sa ICC lagi para wala jurisdiction, pero ang kini man ay crimes nila apil dito ang katong mga killing sa Davao sa dili pa Apil siya na. presidente. 2011 to 2019, no? 2011 to March 2019. Oh, so Oo, basin ang- pag maapil pag ganing da sa person of interest ang vice presidente. oo. Pero I hope sir, not. pero Sir Bensay, imong nakita no, okay, popular gyud ang mga Duterte, realidad na ha. Taas kayo trust rating si VP Sara Duterte pero unsay mo tan-aw ang mga tao makigkuan gyud. Bali magwilga gyud ka ang mga tao ani kung dakpon sa Tatay Digong or mag people power ang mga tao kay mao man ay sagad gi sultis mga DDS. Di ba nga maghubot gining nasura kung kung dakpon sa Tatay Digong bali manggawas ka ang mga tao sa ilang balay para mag people power kung aristohon si Digong. Ako, di ta na kung istorya kay basig ma-insulto na to ang sensibility sa katawhan. Oo. Pero murag realidad ba ni? Murag magdepende ka na sa kwarta, Lawrence. Bobo Lawrence. Ha? Murag magdepende sa kwarta. So, kung ba, pero mula ka na gabantayan, usab karon ang there were reports and rumors nga na massive laundering nga kwarta gikan sa gawas nga may abot sa Pilipinas ka para i-finance sa destabilization. Okay, kining destabilization, it costs money. Kaya ang katawhan sa karon mismo sa pagsimpleng pagbutar. Wa na maginay effort ang pagbutar kay holiday. Wato ka lang dito daw magsulat, magpapalit pa man, kulat pa magkwarta. Kaya pag imong painitan, Mao na. ugawas to grabe kaayo nga kalisod ang gibati. Although murag imposible magin mag 20 pesos ang bugas, kay mismo ang nag-promise ato siguro pag ginsan siya nagtuo nga posible kadto. Pero maayo ba ang dagat sa itong ekonomiya? Maayo bitaw. Yeah. And the President has raised appreciation nga katong iyang statement sa SONA nga although maayo ang dagat sa ekonomiya pero wala pa kina na feel sa katawhan kay wala pa na nakita sa pagbarato sa palaliton. And I think there are some serious efforts by this government to address inflation and kining prices sa pagkaon and basic commodities. Murag malabo kay ni Sir Bensay no kay kung ang mga general bitaw sa PNP or mga general sa AFP maniguro po na silang retirement. Oy, di po na sila magpa tuga-tuga lugar diha, pakabayani lugar diha, no? So, ato man nakita ilang mga lihok sab karon. Pero Sir Bensay, unsay mahimong reputation sa Pilipinas? Ay, kadyo sa kinani ako pangutana, what if si President Digong, si kanhi Presidente Digong inig release no sa warrant of arrest, mutago siya, mulupad sa laing nasod, tago ba ka sa China or asa ba sa dapita? Unsay may tabo ana? Unsay possible? Flight is an evidence of guilt. No? Flight is an evidence of guilt. He would evade facing a fair trial nga improve niya nga dili siya salan. Kay musibat man siya. So, ano man ang prinsipyo sa balaod? Flight is an evidence of guilt. Now, it's not much more on our reputation as a country. Hindi naman siya presidente. At the end of the day, sila ang alkansi. It would be a very bad ending to a very colorful political career of a person.
Iyan na lang gunang atubangon kay total naaman po yung due process ano kay prosecutor pa man ni sa ICC daw ang mopagawa sa warrant. Sir Bensay, di ba? Di pa man ni kartong court gyud. Nga aircon ang kwan gwapo ang prisuhan sa dahig. Oo. Dili pa sa atong prisuhan din nga. Dili pud silda tingali oy. There will be trial. No, there will be trial. Na rin na nga acquit sa Hague. But parang nila ani is not really much on justice but kini kami functions of power, no? Ug madakpan gid maguba ang power. Unsa na lang ang 2028? Kay base no Unsa niya na ang 2028? sunon niya si Pastor Kibuloy nga hantod karon di malukit og asa no gatago-tago. Basig mao po nay buhaton po ni former President Duterte. Di ta kabalo gunay himon kay posible pud kana kay amigo ba sila. Birds of the same feather are the same birds. Na. Mao na diya. Pero karon no daghan namang mga maisog rally, mga series of maisog rally, murag si Baste ang nangusog no sa pamilya ba. Siya mo'y vocal bitaw. Sa tan-aw nimo ana. Nganong Yes, because si Basti murag mao ang ilang gina-project nga Digong 2.0. Mo Sa industriyahan, murag mayong. Pero Liwat. sa sharpness, murag layo ra. Mas Mas sharp bright si kaya Kuan. sa mga anak, si Sarah ang sharp gamay nga dul sa amahan, but even then Sarah does not compare to the brilliance of President Duterte because President Duterte has a track record as a good prosecutor, as a good lawyer, then as a good mayor. No, as a mayor because we can credit him a lot of good things that happened in Davao. Andi lang ginako matulon ang kining pan ba, walay pang respeto sa tawhanong katungod. Kana gyud Sa mga anak, si Sarah is a lawyer. Makamaw gamay, pero I for sure know that she does not write or talk extemporaneously. Kailan ako ang kinsa na iyang mga writer. Magkauban ako sa una sa college. Mga kuan niya. Sa CGP. Balaan gini mo ang line sa sinulatan no. Pero sir, wala hagba naman gyud ang kuan no, popular ang mga Duterte sa mga service pero politically wala na kay si Tolentino may hawa na sa PDP laban. Luoy ba ni PDP laban gibiyaan man. Because sa ilang differences sa WPS, West Philippine Sea, expert ba ani sa international law si Senator Tolentino. And I think he has made a good decision. Pero dili ba ito magwan na pagyapon. Si Sarah is still the person to beat kung ang 2028 election mahitabo karon o rugma. Kusog Pero kayo. that's 3 years ago. Sa ako, there will be minority after the sa kung tanaw there will be minority in the Senate and in the House sa 2025 after 2025 election. Nagkina yung mga LGUs o kasa ang banos sa administration uban man kadaghanan, no? Karon si Tolentino is mihawa na. Now kisila mabilin sa ilang lineup sa Senado si Jigo Salvador Philip Salvador, si Lito Lapid, mga artista na lang mabilin sa ilang silid-silid. Padilla. Mapil si Senator Bato o si Senator De La Rosa sa ICC. Tapos Na Bongo. makuha sila duha ka incumbent. No? Duha ka incumbent. So munang karon po ilugan po nga mga slot sa administration coalition. Kuan na pud sila no. Atong tanawon, ang kuan po lagi nga utuhon ang tanato atong batasan nga gamay lagi kayo ang hangyo sa atong motherland sa ato. Yeah. So, bisag sa karon giibaylo pagdato sa tinaginting sa Sinsilyo. Unya sige na kita og bagutbot kung dunay baha, dunay mga taas ang presyo sa panaliton, kita na may nagbaligya sa atong kagalingon. Tinuod na. Kuan kay ang atong nasod, ang atong katilingban is alive. Aduna kay kinabuhi sama nato. Now, how we nurture it, how we behave in that society, will eventually get back. Stress basura ba? Kung bisag asa kang labay na mubalik na sa imong tugkaran. Sir Bensay, piki na magita sa oras. Salamat kay sa pag-join no sa atong programa karon.
at least nakuha na mo imong mga hunahuna po nining mga butanga. Salamat kaayo Sir Bensay. Maayong hapon. Daghang salamat, Bumbo Lawrence, mabuhay ang Bumbo Radyo Cagayan de Oro, mabuhay ang Bumbo Radyo, Yes. mabuhay ang Pilipinas. Yes, kana. Si mga kabombo ka Star Nation ato nakauban si Ben Cyrus G. Eliorin, ang chairperson sa Pinoy Action for Governance and the Environment. Usa po ni siya ka political analyst mga kabombo. At least na atong nakuha po niya mga unahuna at mahitungod ini mga init nga isyu karon sa atong nasod. Mga kabombo, wala na kita igong oras. Salamat jud kaayo sa inyong pagpaminaw. Mag-amping ta sa tumalakaw kay murag muulan na pudong hapon. Ako si Bombo Lawrence Heralde para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo.